Hindi to Santorini. Pilipinas to. Hindi din to Japan. Pilipinas to. Hindi ito Vietnam. Pilipinas to. Napansin mo ba? Kapag may bagong tourist spot sa Pilipinas, ang unang tanong palagi ay kung anong country ang kamukha nito. Little Japan, Little Baguio ng ganito, New Zealand of the Philippines, Switzerland vibes, Bali feels, parang hindi sapat na Pilipinas lang siya. At doon nagsisimula ang malaking problema. In fact, may isang tourist attraction na ginagawa pa lang sa La Trinidad ang pinag-uusapan ngayon online dahil sobrang kamukha raw ng Golden Bridge sa Da Nang, Vietnam. Obvious naman na under construction pa. Makikita mo yung elevated walkway na makitid. Tapos may parts na mukhang lalagyan pa ng glass floor. Pero ito yung plot twist. Yung malalaking kamay sa ilalim ng walkway, doon na alarma ang lahat. Kasi let's be real, kopyang-kopya sa Golden Bridge ng Vietnam. At yun na nga, nag-viral yung mga pictures. At nagkaroon ng comment section war agad. Kung gagaya rin lang, at least sana it should look like much better than the original eh. Kaya ito, kahit hindi pa siya open, canceled na agad sa mata ng internet. Aray ko po, may nabasa akong article at ilang tourism studies tungkol sa branding ng destinations. Sabi nila, kapag ang isang lugar ay laging kino-compare sa ibang bansa, ibig sabihin lang nun, hindi natin pinagkakatiwalaan ang sarili nating identity. Sa Pilipinas, madalas ganito ang marketing. Hala, parang Japan. Uy, parang Europe. Wow, parang Korea. Pero, bihira mong marinig na sinasabing maganda to kasi Pilipinas ito. Para bang kailangan muna natin maging foreign coded bago tayo maging interesting? Bakit nga ba ganito? Real talk tayo. May practical reason kung bakit gumagana ito. Hindi lahat ng Pilipino kayang mag-travel abroad. Kaya kapag sinabing Japan vibes, ang isang lugar, parang mini escape na rin iyon. Parang sinasabi mo sa mga kapwa mo Pilipino, hali kayo, pumunta kayo dito. Kasi kung hindi mo kayang pumunta ng Japan, dito para ka na rin nakapunta doon. Gets ba? Pero bakit kailangan maging ibang bansa muna para pahalagahan? Ayon sa destination branding experts, ang sobrang pag-asa sa comparison marketing ay may side effect. Nababawasan ang tunay na value ng lugar. Kaya imbis na ang ganda nito dahil may sariling kwento, nagiging ang ganda nito kasi parang hindi Pilipinas. At ang mas masakit pa, parang sinasabi natin na hindi sapat ang pagiging Pilipino. Tignan na lang natin ang ibang bansa, no? Alam nyo ba, bago pa naging iconic ang Japan, Italy, Vietnam at Bali, unang muna silang minahal ng sarili nilang mga tao. Hindi sila sumikat dahil kamukha nila ang ibang bansa. Sumikat sila dahil prinotektahan nila ang kanilang kultura. Pinahalagahan ang kanilang local identity at ipinagmalaki nila ang sarili nila. Ang Kyoto ay Kyoto. Hindi siya Paris ng Japan. At ang Bali ay Bali. Hindi siya Hawaii ng Asia. Sa Pilipinas may sarili namang kasaysayan. May sariling arkitektura, pagkain, wika at landscape. May Banawi rice terraces nga tayo. 2,000 years old na yun. May Ifugao culture tayo. Tausug, Maranao, Ivatan heritage. May dagat, bundok, ilog at lungsod na walang kapareho. Pero bakit parang nahihiya tayong sabihin na maganda ito kasi atin ito? Ang hype ng isang lugar hindi nagsisimula sa comparison. Nagsisimula ito kapag pinahalagahan muna ng locals. Inaalagaan ang kultura at hindi pinipeke para lang mag-viral. Kung tayo mismo ang hindi naniniwala sa sarili nating ganda, paano pa tayo paniniwalaan ng mundo? So yun na nga mga kamagkano, hindi natin kailangan maging Japan-coded o Europe-coded para maging worthy. Kasi ang Pilipinas, hindi siya bersyon ng ibang bansa. Siya ay Pilipinas. Kaya kung may magtatanong sa'yo kung anong bansa ang kamukha nito, ang sagot ay simple, wala. Dahil Pilipinas yan. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko. Kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.